Nagpapatuloy ang kwento sa Central Dungeon Assembly Point, kung saan isang grupo ng mga opisyal militar ang nagtatalakay ng isang mahalagang bagay sa isa sa mga kampo. Ang pangalan ng lalaking nakasuot ng salamin ay si Kujang Xiao, pero tatawagin natin siyang Colonel Ko para sa pagiging simple. Si Colonel Ko ay isang battalion commander sa 104th Division, at kasalukuyan siyang nag-aalala na baka may magkamali sa Team Ken Training Dungeon. Ang kausap niya ay si Colonel Jian, commander ng 1st Battalion sa parehong division. Sinabi niya na ang pagsasanay ay isinasagawa dahil nag-aalala ang mga nasa itaas tungkol sa unti-unting paghina ng kakayahang lumaban ng mga sundalo. Sa kabila nito, hindi natutuwa si Colonel Ko sa ideya. Sa tingin niya, sobra na ang pinapagawa sa mga kawawang sundalo. Dumating naman si Colonel John B.M., commander ng 2nd Battalion, sa tent, may hawak na assault rifle sa kanyang leeg. Nagbigay galang silang lahat sa isa't isa, at tinanong ni Colonel John B.M. kung nasaan ang division commander. Patawa-tawa ang 1st Battalion Commander, habang kinakabahang sinasagot ni Colonel Ko ang tanong. Isang malakas na sigaw ang narinig mula sa tent nang malaman ni Colonel John B.M. na ang Division Commander ay kasalukuyang nasa loob ng Team Ken Dungeon. Tumawa lang ng malakas ang matabang lalaki, sinasabing dapat alam na nila ang problema sa kanilang Division Commander. Walang sino man sa militar ang kayang pigilan siya. Pero hindi ito nakapagpatahimik kay Colonel John B.M. na nag-aalala kung bakit pumunta ang naturang halimaw na tao para panoorin ang pagsasanay ng kanyang mga sundalo. Biglang lumapit ang lalaking nakasalamin para magbigay ng sagot. Tulad ng bawat karakter na may salamin sa kahit anong manhwa, inayos ng lalaki ang kanyang salamin para magdagdag ng di kailangan na suspense. Sinabi niya na may sinabi ang Division Commander bago ito umalis. Sinabi niyang may isang partikular na sundalo na gusto niyang makita kung paano kumilos ng personal. At sa mga salitang iyon, bumalik tayo sa tao ng tanong, ang dalawang star smiling emoji, ang commander ng 104th Division, na nakaupo ng matiwasay sa gitna ng dungeon. Ang dumarating na pleton ay higit pa sa nalilito sa pagkakita sa ganoong tao, at hindi nila alam kung anong reaksyon ang dapat ibigay. Sa katunayan, hindi man lang nila naalala na magbigay galang sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita natin si Kim Minji na nagtatago sa likod ng Pluton Commander na nagulat din sa pagkakita sa dalawang star. Alam niya na dapat silang mag-escort ng isang nasugatang tao sa misyon. Pero ang papel ng nasugatang tao ay dapat gampanan ng isang tao mula sa HQ. Sa anumang kaso, hindi rin naman mukhang mas kaunti sa isang karton ang Pluton Commander. Habang tinitingnan niya ang higanteng parang tore na tao na nakatayo sa tabi niya, na mas maliit pa sa kawawang sundalo. Ipinakita ni Brutus sa commander ang kanyang nasugatang bahagi at ngiting sinabi sa kanya na alagaan siya ng mabuti sa kanilang pagsasanay. Ang mismong pahayag na iyon ay nagpadala ng kilabot sa likod ng commander, ang kawawang lalaki ay nawala ng mga salita. Pero sa wakas, naalala niya na magbigay galang sa kanyang nakatataas, kaya pumwesto siya at tinanggap ang kakaibang misyon. Dinala ng dalawang pribado ang isang stretcher, at ang kabadong si Kim Minji ay sinabi sa Division Commander na sila na ang magdadala sa kanya para sa natitirang bahagi ng misyon. Kahit na halos kasing laki siya ng isang mamat, tiningnan ni Brutus pababa ang Sergeant First Class, na hindi nasisiyahan sa maliit na stretcher. Lumapit siya sa Sergeant habang tinatawag siya, at sumigaw si Kim Minji ng kanyang titulo dahil sa takot sa Commander. Sa kanyang mga kamay lamang, pinaikot ni Brutus ang stretcher sa isang bola, sinira ang lahat ng suporta na parang mga sangalang. Ayaw niyang mahigis sa bagay na ito. Pagkatapos, ipinagpag niya ang kanyang kamay para linisin ang alikabok at lumakad palayo kay Kim Minji na may annoyed na ekspresyon. Pero tila magaling na sundalo si Minji dahil sinubukan pa rin niyang kausapin ang Division Commander. Sinabi sa kanya na kailangang nasa stretcher ang nasugatang tao para sa layunin ng pagsasanay. Siyempre, tinanggihan ni Brutus ang kanyang pagsisikap at sinabi sa kanila na ituloy ang pagsasanay na huwag siyang alalahanin. Habang abala ang sergeant sa pag-iyak, nakita ng dalawang star ang ating bida sa likod niya. Mula sa masayang tingin ng Division Commander, maliwanag na dumating siya ng personal para obserbahan ang ating bayani. Napansin ni Kim Minjun ang naghihintay na tingin ng commander, na nagpakita rin ng masamang ngiti sa kanyang sarili. Alam niya na mayroong nakaka-excite na mangyayari. At hindi niya mapigilan ang pag-aakalang sobrang saya ng pagsasanay na ito. Pagkatapos ng kanilang pagkikita sa Division Commander, nagkaroon ng montage ng mga kaganapan kung saan nakipaglaban ang Pluton sa mga halimaw habang pinapanood ng dalawang star si Minjun na may kuryosidad. Tuwing may halimaw na umatake, si Kim Minjun lagi ang may pinakamaraming patay. Tuwing dumadating ang hindi inaasahang banta sa batalyon, si Kim Minjun ang laging unang tumutugon ng maayos.
Binuhat niya ang malaking commander ng dibisyon sa kanyang likod, matagumpay na naiwasan ang lahat ng mga bitag at tinapos ang mga kalaban, na nagdagdag ng kasiyahan sa pagsasanay ng ating bayani. Gayunpaman, hindi nagtagal, ang ibang mga sundalo ay halos hindi na makatayo. Sila'y habol hininga at pawis na pawis dahil sa bigat ng kanilang mga kagamitang militar. Nangyari ito habang nakikipaglaban sila laban sa ilang kakaibang mga butiki na natatakpan ng nakakadiring mad-ulash na mucus. Isang pribado ang humataw ng kanyang espada gamit ang natitira niyang lakas, at nataman ng kakaibang butiki, hinati ito sa dalawa. Ngunit may isa pang dumating mula sa likuran niya. Sa puntong ito, nauubos na ang kanyang enerhiya. Pumikit ang kanyang mga mata, at dahan-dahang nawala ng balanse hanggang sa tuluyang bumagsak sa lupa. Sinamantala ng butiki ang pagkakataon at inasinta ang pribado gamit ang malagkit nitong dila, ngunit mabilis na naputol ang mukha nito sa isang mabilis na paalang na hiwa. Ang slash na ito ay mula sa ating bayani, hawak ang isang espada na pinalakas ng i-ranked swordsmanship ability na kamakailan lamang niyang nakuha. Bagaman hindi espesyal ang kakayahan mismo, napagtanto ni Minjun na ito'y nagbibigay ng malaking tulong sa kanyang lakas, na maaaring magpabilis ng kanyang pag-level up. Iniabot niya ang kanyang kamay sa pagod na pribado, tinutulungan itong bumangon habang ang iba ay dahan-dahang tinatapos ang natitirang mga halimaw. Nagpasalamat ang pribado kay Minjun sa kanyang kabutihan, ngunit tila may iba pang iniisip ang ating bayani. Nakikita ang paghihirap ng kanyang mga kasamahan, tila napagpasyahan niyang kailangan na nilang magpahinga. Kaya, habang abala ang isa pang sundalo sa pakikipaglaban sa butiki, biglang sumugod si Minjun upang tapusin ang halimaw mismo. Sa katunayan, tumakbo siya sa buong larangan ng digmaan upang isa-isang putulin ang mga nilalang. Tapos na siya sa butiki, at nagawa niyang tapusin ang lahat ng ito sa loob lamang ng ilang segundo, umabot hanggang sa commander ng Platen upang Senador Yason na kailangan ng lahat na magpahinga. Napanood ni Brutus ang buong eksena mula sa isang mainam na upuan. Sinabi sa kanya na ang mga hunter field maneuvers na ito ang pinakamahirap sa kasaysayan, ngunit nakikita niya ang isang taong itinuturing ang pagsasanay bilang kanyang playground. Samantala, isang butiki ang tangkang lumapit sa kanya mula sa likuran, iniisip na kayang pabagsakin ang walang kaalam-alam na biktima nito. Siyempre, agad na napuruhan ito ng isang suntok na hindi na kailangang lingunin ng 2-star. Dito na sumigaw ang commander ng Platen sa kanyang mga tropa na magpahinga kapag tapos na sila, eksaktong kagustuhan ni Minjun para sa mga pagod na sundalo. Binigyan niya ng thumbs up ang commander bilang pagkilala sa kanyang desisyon, isa pang kilos na napansin ng 2-star. Ngumiti siya sa potensyal ng bagong corporal, at malinaw na ang ating bayani ay nag-iwan ng pangmatagalang impresyon sa kanyang isipan. Ngayon, palitan natin ang eksena at tingnan ang isa pang Platen na lumalaban sa ibang bahagi ng piitan. Ito ang grupo ng mga babae mula sa dibisyon, at mukhang nilalabanan nila ang malalaking itim na bola na hinarap ng ating bayani kanina. Katulad ng koponan ni Menjon, mukhang pagod na rin ang mga babae. Mukhang nagbibigay ng maraming problema ang mga bolang ito sa kanila. Biglang sumugod ang isa sa mga nakakatakot na nilalang patungo sa isang pribado, ngunit bago pa man makaporma ang mga sundalo para salagin ito, naroon na ang isa pang pamilyar na babae na may asul na buhok. Tama, si Son Yunso ay bumalik, at nang hiwain niya ang itim na bola sa kalahati, makikita natin na matalas pa rin siya tulad ng dati. Hindi nagtagal, lahat ng mga halimaw ay nakahandusay na sa lupa, at nagkaroon ng pagkakataon ng mga babae na makahinga ng maluwag. Isa sa mga pribado ay abala sa pagpapasalamat kay Son Yunso dahil sa kanyang kahangahangang kasanayan nang biglang gumalaw ang isa sa mga itim na bola sa likod niya. Ang pribado ay lubos na humanga kung paano natalo ni Yunso ang karamihan ng mga halimaw ng mag-isa, na hindi napapansin na may isa pang halimaw na paparating. Nang mapansin niya ang itim na bola, huli na ang lahat. Nagsigawan ng mga halimaw, ngunit wala ng pagkakataon para makareact ang babae. Lumipad ang kanyang helmet sa ere, at bumagsak siya sa lupa habang tinutulak siya ng mga kasamahan niya para protektahan. Siyempre, si Son Yunso ang tagapagtanggol, at habang nasa ere ang kanyang helmet, unti-unting nagkaluwang ang kanyang buhok. Tumingin ang pribado pabalik sa kanyang kaibigan para tingnan ang nangyari, at nakita natin na si Son Yunso ay nahihirapan sa gilid ng bangin habang pinipigilan ang itim na bola gamit ang kanyang espada. Tumakbo ang iba para tulungan siya, pero malayo na sila. Dahil sa lakas ng pagtulak, tila nadulas si Yunso sa gilid, at walang sino mang makakapagligtas sa kanya. Sa kabilang banda, maghahaponan na sa loob ng piitan, at ang mga lalaki ay nagpapahinga at nag-uusap-usap. Sina Kim Minji at ang commander ng Platen ay nag-uusap tungkol sa kanilang susunod na ruta sa tuktok ng burol, nang biglang dumating ang commander ng dibisyon at tinakot ang dalawa.
Napansin ng commander na walang sino man sa batalyon ang nagtamo ng malalang pinsala hanggang ngayon. Nakangiti ng malaki ang commander ng dibisyon habang pinupuri ang commander ng Platen sa kanyang pagiging mahusay. Ang kawawang commander ng Platen, sa kabilang banda, ay takot na takot sa dalawang bituin na opisyal at hindi alam kung paano tumugon sa papuri. Akala niya ay may masamang balak ang commander ng dibisyon. Nang mapansin niya si Minjun at ang kanyang mga kasama na nag-uusap habang hawak ang kanilang mga sandata, tila tinuturo ni Minjun ang kanyang mga estudyante tungkol sa ilang mga posisyon sa pakikipaglaban. Nakita ito ng commander ng Platen at ngumiti sa mga pagsisikap ng kanyang mga sundalo. Sinabi niya sa dalawang bituin na magagaling ang kanyang mga tauhan at nakarating sila sa puntong ito gamit ang kanilang sariling kakayahan. Pero sinabi ng commander ng dibisyon na ang kakayahan ng kanyang mga tauhan ay bahagi ng kanyang husay, at dapat siyang kilalanin para doon. Matapos iyangat ang kanyang morale, ngumiti ang commander ng dibisyon na ipinapakita ang kanyang mga kumikinang na ngipin at sinabihan ang commander ng Platen na gawin ang kanyang makakaya hanggang matapos ang pagsasanay. Tumalikod siya kay Kim Minji, na tila umiiwas ng tingin sa kanya. Mukhang may kasaysayan din ang dalawa dahil sinimulang pisilin ng commander si Kim Minji, sinasabing mali ang kanyang balanse ng katawan. Tila ini-enjoy ng commander ang pangungutya sa kanyang mga paboritong sundalo. Sa likuran nila, pinapanood ng isang corporal at isang pribadong unang klase ang eksena, at dahil may suot na salamin ang isa sa kanila, tiyak na may paliwanag na darating. Tinanong ng Fade Cut ang Glasses Corporal kung ito na ba ang pangalawang beses niya sa Hunter Field Maneuvers. At tumugon naman ng positibo ang taong may salamin. Ipinahayag ng Fade Cut ang kanyang kagustuhang magtanong, ngunit sinabi ng may salamin na pagod na siyang magsalita. Gayunpaman, siya isang taong may salamin sa isang manhwa, kaya nang itinuro ng Fade Cut ang kanyang tabi upang itanong ang tungkol sa isang bagay. Inilipat din ni Corporal Glasses ang kanyang ulo upang magbigay ng sagot. May isang butas sa lupa, may malaking karatolang, bawal pumasok, sa tabi nito, at medyo interesado si Fade Cut kung ano ang ibig sabihin nito. Inaayos ni Corporal Glasses ang kanyang salamin, tulad ng lagi nilang ginagawa, upang simulan ang paliwanag. Ngunit sa gulat, naging maikli ang paliwanag, dahil sinabi lang niyang nakatingin siya sa isang butas. Doon na sinabihan ng Pluton Commander ang kanyang mga tropa na tumayo at magsimulang gumalaw, at lahat ay nagsimulang bumangon mula sa lupa. Nagpapatuloy pa rin ang pag-uusap ng dalawa, at si Private Fade Cut ay nalilito pa rin tungkol sa butas. Sinabi ni Corporal Glasses na wala siyang ideya tungkol sa dungeon hole. At tinanong niya ang lalaki kung natulog ito habang nagaganap ang briefing session bago sila pumunta rito. Nagulat si Private, kaya alam mong tama si Glasses. Muli niyang inayos ang kanyang salamin ng walang dahilan. At sa wakas, nagsimula na si Corporal sa tamang paliwanag. Sinabi niya na hindi gaanong alam ang tungkol sa dungeon holes. Ngunit may haka-haka na ito ay isang hiwalay na espasyo na kumukonekta sa ibang dimensyon sa pamamagitan ng isang gate. Ngunit ipinaliwanag niya na ang mga gate na ito ay hindi perpektong kumukonekta sa isang walang hanggang espasyo. Ang dungeon mismo ay isang hiwalay na espasyo. At kapag bumukas ito sa pamamagitan ng isang gate, may ilang bahagi nito na hindi tamang nakakonekta. Habang naglilipat ng data, at dahil ang kababalagang ito ay karaniwang nakikita sa karamihan ng mga dungeon. Ang mga butas ay pinangalan ng dungeon holes, na sinabi ni Corporal habang inaayos pa rin ang kanyang maayos na balanse na salamin. Hindi na kailangang sabihin, medyo impressed pa rin si Fade Cut. Ngunit ngayon, may iba siyang tanong. Gusto niyang malaman kung ano ang mangyayari kapag nahulog ka sa labas ng hangganan ng dungeon. O sa isa sa mga butas na iyon. Doon sinabi ni Corporal Glasses na hindi niya alam ang marami tungkol dito. Ngunit maliwanag na kapag nahulog ka sa mga butas na iyon, lilito ka sa anumang random na lugar sa loob ng dungeon. At habang tinatapos nila ang kanilang usapan, may isang grupo ng mga sundalo na nagsimula ng kaguluhan sa unahan. Lumapit ang Pluton Commander upang tingnan kung ano ang nangyayari. At silang dalawa ng ating bida ay parehong nagulat sa kakaibang tanawin sa harap nila. Partikular na nakilala ni Minjun ang taong nakahiga sa harap niya, at ito ay si Sun Yunso. Ang magandang anak ni Yonsho mula sa female Pluton, na nakahandusay na walang malay sa lupa. Pagkalipas ng ilang sandali, nakita natin ang babae na umiinom mula sa isang bote upang mag-hydrate. Nakaupo siya sa lupa habang ipinapahayag ng Pluton Commander ang impormasyon na ito sa kanyang Pluton. Pinagmamasdan ng dalawang bituin ang bagong sundalo, bilang isang karibal na may pagkamausisa. Ngunit hindi nagpapakita ng anumang emosyon o gumagawa ng anumang aksyon. Doon na lumingon ang Pluton Commander upang ipaalam sa kanya, na naipaalam na niya sa 4th Battalion ang tungkol sa pagkakatagpo sa kanya.
kaya't hindi na niya kailangang mag-alala sa pagbabalik agad. Ang babae ay, nag-aalala pa rin tungkol sa kaligtasan ng kanyang mga kaibigan. At nais niyang itanong kung ligtas ang lahat ng kanyang squad. Minsan pa, ipinahayag ng mabait na commander na ligtas ang lahat. At lahat sila ay nag-alala para sa kanya. Ngunit ngayon na alam nilang ligtas siya, itutuloy na nila ang kanilang pagsasanay tulad ng dati. Doon na siya huminga ng malalim. At nagpasalamat sa commander para sa impormasyon. Ngunit bigla niyang naramdaman ang isang matinding kirot sa kanyang binti. At nang tumingin siya pababa, ang kanyang paa ay mukhang maayos na nabalutan. Mukhang na-spray niya ang kanyang bukong-bukong bago siya nahulog sa isa sa mga dungeon holes. Ang isang malakas na babae tulad ni Yunso ay hindi gustong magka-injury. Dahil natatakot siyang umasa sa iba, gayunpaman siya'y nasugatan na. At iniisip ni Kim Minji na magiging mahirap para sa kanya. Naipagpatuloy ang kanyang pagsasanay sa ganitong kondisyon. Sinusubukan pa rin niyang aliwin siya upang magpahinga. Dahil mahalaga para sa mga sundalo na alagaan ang kanilang mga sugat bago sumabak sa labanan. Ibinahagi ng platoon commander ang parehong damdamin. Ipinapalam niya sa kanya, na may darating mula sa HQ upang sunduin siya. Ngunit ibig sabihin din nito na ang kanyang pagsasanay ay tapos na para sa ngayon. Nagprotesta ang babae sa ganitong desisyon. Nais niyang ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay. Ngunit sa kanyang kasalukuyang kondisyon, pinipigilan niya ang kanyang damdamin at malungkot na ibinaba ang ulo. Doon dumating si Brutus. Tinanong ang kondisyon ng sundalo. Hindi na kailangan pang sabihin, ang kanyang pagdating ay nag-iwan ng maraming tanong sa mukha ni Yunso. Simula sa kung anong ginagawa ng isang major general sa ganitong lugar. Iniulat ng platoon commander sa general na, walang malubhang panlabas na sugat ang babae. Ngunit nabali ang kanyang kaliwang bukong-bukong, na nagpapahirap sa kanya na ipagpatuloy ang pagsasanay. Itinuring ng dalawang bituin ito bilang isang pagkasayang at tinanong ang babae kung ano talaga ang nangyari sa kanya. Nataranta ang nagulat na babae at sinabi muna ang kanyang pangalan. Bago ipaliwanag na nahulog siya mula sa bangin habang nakikipaglaban sa isang halimaw. At nang damilat siya, narito na siya. Isinpikulan ng division commander na malamang nahulog siya sa isa sa mga dungeon holes. Ngunit itinuturing niyang maswerte na buhay pa siya. Ngunit biglang may tumama sa kanyang isipan, na nagpatigil sa kanyang kinatatayuan. Tinanong niya ang babae para sa kanyang pangalan muli. At sinabi ng Nipo Baby na siya ay isang private first class. At ang kanyang pangalan ay Son Yunso. Mukhang sobra ang naging reaksyon ng division commander sa impormasyong iyon. Sumigaw siya kung siya ba talaga ang anak ni Son Tiho. Nakabilang sa 4th Company ng 4th Battalion. Mukhang medyo nahihiya ang babae sa kanyang katayuan. Ngunit tumango ng may pag-aatubili sa general dahil tama siya. Sa sumunod na sandali matapos marinig iyon, ikinabot ng lalaki ang kanyang injured tag sa ating babae. At nagsimulang maghanap ng kung sino man na tila kinakabahan. Lahat ng iba pang mga sundalo sa platoon ay mukhang pagod. At hindi magagamit, ngunit may isa rito na mukhang nasa perpektong kondisyon pa rin. At nag-eensayo pa ng kanyang mga kaibigan para sa labanan. Tinawag ng Major General si Kim Minjun, na nagpatigil sa ating bida upang tingnan ang direksyon ng kanyang boses. Tumakbo siya patungo sa general at platoon commander. At nang makita siya, itinago ng Nipo Baby ang kanyang mukha sa kahihiyan. Namula ang kanyang mukha, at medyo nag-aalangan siyang tingnan si Minjun sa mata. Malamang dahil naaalala pa rin niya ang kanilang kakaibang pagkikita noong nakaraang beses. Anyway, nagbago ang kanyang ekspresyon nang sinabi ng division commander kay Minjun. Nabuhati ng babae upang maipagpatuloy ang kanilang pagsasanay. Hindi maintindihan ng ating bida kung ano ang nangyayari, pero mukhang galit ang general, at gusto niyang manatili si Yunso sa kanilang platoon hanggang matapos ang pagsasanay. Tiningnan ni Minjun ang mahiyaing babae at nagsimulang pag-isipan ang kakaibang sitwasyon na ito. Nakatalukbong pa rin ang mukha ng babae sa kanyang mga kamay, at ang commander ay tila nagngangalit sa galit na walang paliwanag. Pero kahit ganoon, mukhang ito'y isang pagkakataon para makamit ng isa pang tagumpay sa pagsasanay, kaya masayang tinanggap ni Minjun ang tungkulin mula sa general, at sinabing siya ang magdadala ng nasugatang sundalo. Pagkatapos ay naglakad siya patungo kay Son Yunso, na tila nagulat nang makita siyang papalapit. Lumuhad si Minjun sa lupa upang bigyan ang babae ng piggyback ride, at hindi na kailangang sabihin na hindi ito ikinasisya ng babae. Alam ni Minjun na wala siyang ibang pagpipilian, dahil ang hindi pagpayag ay parang pagsuko na rin sa pagsasanay, na magpapababa sa kanyang evaluation score. Mukhang alam din ito ni Yunso, pero sobrang nag-aalangan pa rin siya. Sa huli, pumikit siya upang magpasya at nahihiyang pumayag na sumakay sa likod ni Minjun.
Masaya si Minjun na marinig ito dahil nangangahulog ang isang bagong achievement na naman ang kanyang matatamo mula sa general. Tinitingnan siya ng iba na parang isa siyang halimaw, hindi maintindihan kung saan niya kinukuha ang walang katapusang lakas. Pero masaya sila dahil hindi nila kailangang magbuhat ng tao. Kinarga ni Minjun ang babae sa kanyang likod at lumakad ang platoon commander sa tabi upang tiyakin na okay lang sila. Sinabihan siya ni Minjun na sundan si Vice Commander Kim Minji sa likuran at ipaalam kung mapapagod siya at kailangan ng pahinga. Pero syempre, walang balak magpahinga si Minjun, at hindi naman siya mapapagod dahil masyado siyang masaya sa pagkakataon. Tinitingnan niya si Yunso na parang tiket sa kanyang bonus. Syempre, iniiwas ng babae ang tingin upang hindi magtama ang kanilang mga mata, nahihiya pa rin siya tungkol sa kanilang huling pagkikita. Pero hindi yun mahalaga kay Minjun, abala siya sa pagngiti sa pagkakataong ito. Samantala, pinagmamasdan ng Division Commander ang dalawa mula sa likuran habang may misteryosong hitsura ng hindi nasisiyahan. Lumapit si Kim Minji at sinabi na kumakalat ang chismis kapag binibigyan nila ng espesyal na treto ang anak ng ibang Division Commander. Pero wala namang intensyon ng general na umatras. Wala namang regulasyon na nagsasabing hindi sila pwedeng tumulong sa nasugatan, at bahagi pa rin ito ng kanilang regular na pagsasanay. Pero sa kabila nito, napansin ni Kim Minji na may ibang dahilan kapag sinasabi ng general na may kulang siya. Nakapikit ang kilay niya sa inis, at mukhang seryosong galit siya nang banggitin niya ang pangalan ng ama ni Son Yunso, si Son Tiho. Tinawag niya itong walang hiya, at hindi ko talaga maintindihan kung bakit siya galit na galit nang makita ang anak nito sa loob ng dungeon. Ano sa tingin mo? Magkaribal lang ba sila na hindi magkasundo, o may ibang ikinababahala ang general tungkol sa ginawa ng ama ni Yunso?